Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung controversial na itim campaign ads ni Senator Amy Marcos at VP Sara. Sino bang utak nito? Sino bang nagplano? Ba't itim? And then, pag-usapan natin yung bakit nag-decide si VP Sara and most likely si PRRD, bakit nila inendorso si Senator Amy Marcos. Okay? So, unahin muna natin yung utak sa itim campaign. Marami ang ibig sabihin ng itim ha. Una, Inday Trust Amy Marcos. Yun. Ano ba? Ipaglaban ang tama, itama ang mali. Then may dalawa pa, nakalimutan ko na. Basta yun ang itim. Napakaganda. Very short lang. Less than a minute siguro. Kaya lang yung mensahe niya, grabe. O sige, i-review lang natin. Pakinggan natin yung itim campaign. Tapos pag-usapan, sino ang mastermind nito. Senator Amy Marcos. Itim. Maglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Iba, number 39 sa Baroda, Senator Amy Marcos. Okay, so itim. Ito may sumunod dito. Daryl, unsa imong nabuhat nga sala gingnan man ka tambalos-los ni VP Sara. Okay, ang duda ko, suspitsa ko, si Direk Daryl Yap ang utak ba? Dahil magaling na direktor eh. Kaya lang ito, may bagong virtual press conference si Senator Amy. Siniwalat niya sino ang utak, sino ang may concept. Ito, basahin ko itong post ng ABS-CBN News 24 minutes ago. Sabi niya, in a virtual press conference, Senator Amy Marcos says, Sara Duterte is behind the itim concept of the Vice President's political advertisement endorsing her re-election. Senator Marcos says she has long been fiscalizing and critical of her brother's President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. Senator Marcos goes through the list of many issues where she differed with her brother's administration. Hindi na tama ang landas ng administrasyon. Malaking trahedya para sa amin ito. Yun po ang payag ni Senator Amy. Lantaran niya ng kinontra ang kanyang kapatid. So, hindi ko na pakinggan yung virtual press conference. Kaya lang magbibigay ako ng update mamaya. Inisa-isa niya na yung mga hindi magandang ginagawa ng kanyang kapatid. Iba na ang tinatahak na landas. Okay? Magbasa tayo sa mga comments, ano? So, wala pa rin. Dito sa mga comments, marami pa rin ang hindi naniniwala kay Senator Amy Marcos. Mali Batin, grabing itong si Amy, walang hiya. Marceline Columbano, no vote to Amy Marcos. Roel Cordero, not interested, basta doon kami sa tunay at tapat na naglilingkod sa taong bayan. Mark Paras, nasa top 12 ba ang lola nyo? Okay, so punta tayo sa
mas malaking katanungan, bakit inendorso? I believe may basbas si PRRD sa pag-endorso ni BP Sara kay Senator Amy. Di ba, bago lang siya galing doon sa Netherlands? Maliban sa pinaghanda ng defense team, naniniwala ko, nag-usap itong mag-ama tungkol sa gagawin nilang strategy ngayong midterm election. Di ba, nagbanggit si BP Sara na nagpapasalamat siya sa nangyari. May konting sarcasm kay PBBM na pinasalamatan niya si BBM dahil sa nangyari, nagka-restore yung relationship ng dalawa, yung mag-ama ba. Noong una, hindi nakikinig hindi nakikinig din Mayor Sara kay PRRD. Kaya kung ang masunod pa nung 2022 election, gusto ng ama, tatakbo ng presidente si Mayor Inday Sara. Hindi siya nakinig. Sumuway si Mayor Sara, sumuway. Ito, ano sila. Kasi, kung sumunod pa si BP Sara sa gusto ng tatay niya, wala sanang ICC ngayon, wala sanang Tatay Digong na nasa kasi ang presidente ngayon, BP Sara. President Sara ngayon. Kaya lang, siguro, BP Sara has learned her lessons. Nag-usap ang mag-ama. At nagkasundo. Kasi na-restore na yung relationship Father and daughter, and I believe, hindi lang father and daughter yung relationship na restore, kundi yung political moves nila, nagkasundo na rin. At ito yung napagkasundoan. Naniniwala ko na may basbas si PRRD, ginawa nila ito. Ang unang nagtaas ng kamay ni Senator Amy, si Senator Robin Padilla. Hindi gagawin yun ni Senator Robin Padilla na walang basbas si PRRD. Tapos sumunod na, ito na, itim campaign. Kaya, nasa inyo. Kung ayaw nyong botohan si Senator Amy, that's part of democracy. Ako, bobotohan ko si Senator Amy kasama si Cynthia Camille Villar. Kasi yung dalawa na yan, malapit nang manalo. Konting push na lang mananalo. Alam ni BP Inday Sara, alam ni PRRD, na hindi lahat yung Duterte ay mananalo. Let's face reality. Kung may makalusot yan na 4, maswerte na. Sino yung 4? Bato, Go, Marcoleta, either Salvador or si Atty. Vic. Let's face reality. Kahit mag-vote straight pa tayo, meron at merong may ihahalo na iba. Kaya, practical, ayun, nandyan si Amy, may pag-asang manalo kasi number 12, number 13 siya ngayon. Nandyan si Camille Villar, may pag-asang manalo. Kung suportahan nila itong, actually, sinuportahan na inendorso na. Amy and Villar. Konting post, mananalo. Na-insured ng dalawang senador, Marcos and Villar. Tapos, Bato and Go, 4 na. Kung makalusot pa si Congressman Marcoleta, Philip Salvador and Atty. Vic, 7. Konti na lang ang idadagdag para makakuha ng 9. Kailangan natin ng 9 votes para ma-acquit si BP Sara sa impeachment trial. Okay? So, it's a chess game. Sinong chess master? Walang iba. Grandmaster, si Tatay Digong natin. Magtiwala tayo kay Tatay Digong.